Buenos dias, buenas tardes mga amigos, mga amigas. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pag-usapan po natin ang isang napaka-interesting na topic. Ito ay tungkol sa ating national territory. Diba? Napapanahon pag-usapan to sapagkat sa kasalukuyan ay medyo nagkakainitan, tumataas ang tensyon doon sa West Philippine Sea at South China Sea. No, sapagkat patuloy na nambubuli ang mga Chino, no, against the Philippine vessels, yung mga fishermen natin na pumupunta, no, sa West Philippine Sea or doon sa ating Scarborough Shoal, no, kung saan ay isang parte ng ating exclusive economic zone, di ba? So pag narinig natin exclusive economic zone, ang ibig sabihin that is within the 200 nautical miles wherein we are allowed to explore the natural resources, no, of which binigyan tayo ng sovereign rights ng United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS. Yung UNCLOS naman na yan ay isang multilateral treaty na kung saan kasama din dyan ng China, no, at napagkasunduan kung paano i-regulate ang paggamit ng dagat, no, from among the countries na magkakadikit dito sa Asia. Naglabas sila ng guidelines, ng panuntunan kung paano gagamitin ang mga dagat na malapit sa bawat bansa. Yan, so kaya ngayong episode na to pag-usapan natin, no, at dahil may lumabas din mga issue na nagkaroon ng secret deal, no, between China and the Philippines, at may mga ugong-ugong pa na baka daw nagkaroon, no, ng bayaran or whatever, no, hindi natin alam, no, yan ay mga marites at mga usap-usapan lamang, no, at walang legal na basihan pa sapagkat naghahanap nga ng agreement about that. Okay, so pero dito sa episode na to pupukusan natin paano ba naibenta ang national territory of the Philippines to another state? Ano ba talaga yung nangyari? At kailan to nagsimula? Sino ang bumili? At paano to naibenta? At sino ang nagbenta? Yan po ang ating ikikwento ngayon. At dahil dyan, sinisigurado ko sa inyo, marami kayong malalaman at matututunan dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Bueno, bago natin umpisahan ang ating talakayan tungkol sa usaping national territory, no, ay gusto kong sabihin sa inyo na ang lahat ng ating pag-uusapan dito ay suportado ng mga umiiral na batas sa ating bansa. Since ang pinag-uusapan nga yung issue do sa West Philippine Sea, so territory ang pinag-uusapan, sino ang may karapatan at sino ang walang karapatan. So ang magiging basehan natin ay yung Article 1 of the 1987 Constitution. So ano ba ang sinasabi doon sa Article 1 ng ating saligang batas? Dito sa Article 1, ang sabi dito, the national territory comprises the Philippine Archipelago, including the islands and waters embraced therein, and all other territories of which the Philippines exercises sovereignty and jurisdiction. So papaliwanag natin yan. Ang sabi, yung national territory daw ay comprises of the Philippine Archipelago. Pero ano ba yung archipelago? Ayon sa ating batas, pag sinabi mong archipelago, ito ay isang community of islands, isang grupo ng mga isla, isang cluster ng mga pulo na kino-consider as one single unit, no? So
Di ba ang ating papakita natin to? Ito yung mapa ng Pilipinas. Ayan. Kung mapapansin ninyo, hiwa-hiwalay tayo. There are actually 7,107 islands. No? Pag yung binanggit yung 7,100 islands na yan naalala ko si Sherlyn Gonzalez nung Miss Universe contest na sinalihan niya. Si Sherlyn Gonzalez yung nanay ni Atasha Mulak. No? Kasi nung sumali siya sa Miss Universe, ang tanong sa kanya nung host is that how many islands are there in the Philippines? Ang sabi niya kagad, high tide o low tide? So tama naman, kasi pag high tide, medyo natatabunan ng tubig yung ibang isla ng Pilipinas. So sabi sa kanya, high tide. So sabi niya 7,107 islands. Pero sa ngayon po, ayon po sa National Mapping Resources Authority, ang ating pong isla ay may kabuuang 7,641 as of 2023. So hindi na siya 7,107. So marami pa siguro na discovery after that, at tumototal na siya ngayon ng 7,641 island. Okay? So going back to the national territory, kung mapapansin nyo po, ang ating bansa ay parang isang salamin na nabasag at nagkahiwa-hiwalay. So kung papansin ninyo, malayo ang mga distansya. Malalayo ang distansya ng bawat isla, no? Kaya hindi natin siguro mapapansin kung hanggang saan ba yung territorial sea, yung exclusive economic zone, yung ating contiguous zone na sinasabi sa batas. Okay, papaliwanag natin later yung territorial sea, contiguous zone at exclusive economic zone. Ngayon, para maiwasan yung medyo kaguluhan na magpag-claim na hanggang saan ba yung extent ng territorial sea natin. Kasi pag sinabing territorial sea, within 12 nauticals, 12 nautical miles, no? Within 12 nautical miles from the baseline daw, doon may sovereignty and jurisdiction ang Pilipinas. Walang pwedeng pumasok, no? At tayo ng mapa para mas maganda at maliwanag at maintindihan natin, no, kung ano ba talaga yung national territory. Ito po, makikita ninyo itong mapang pinakikita ko na may guhit sa gilid na berde. Yung guhit na berde na yan ay pwede nating ituring na baseline. Yung baseline na yan ay kaya nagkaroon tayo ng basehan na baseline ay pinag-utos siya ng United Convention on the Law of the Sea upang ma-describe natin properly kung hanggang saan ba yung extent ng ating territorial sea, contiguous zone, at yung exclusive economic zone. Kasi from the baseline, yung berde na yan, bumilang ka ng 12 nautical miles hanggang doon yung ating territorial sea. From the baseline, from the baseline, 12 nautical miles, territorial sea natin yon. At from the baseline also, 24 nautical miles, contiguous zone. And from the baseline, again, bumilang ka ng 200 nautical miles. At yun ang ating tinatawag na exclusive economic zone. Na kung saan, ando doon yung Scarborough, ando doon yung Spratly Islands na ating kiniklaim as part of the exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya nga lang nagkakaroon ng problema sapagkat ang China may pinakikita namang 9 line. Pero sa ilalim ng international law, ang dapat masunod doon, yung pinag-utos ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na kung saan ang bawat bansa ay dapat magdodraw ka ng baseline at yun na magiging basihan mo, no, para ma-determine mo hanggang saan ba yung aking teritoryo at hanggang saan ba yung exclusive economic zone. At kung mapapansin nyo, tumingin kayo sa mapa, ang China ay napakalayo nung southern part nila doon sa Regime of Islands, sa Spratly, tsaka sa Scarborough. Napakalayo talaga, no? At talaga namang sadyang napakalapit sa atin kung titingnan mo yung baseline ng ating bansa papunta doon sa Scarborough Shoal. Ngayon, ano ba yung baseline? So may basihan yon yung 12 nautical miles na territorial sea. Kasi yung territorial sea, walang pwedeng pumasok na dyan hanggang papasok dito sa mga watak-watak na isla ng ating bansa. Ito kasi,
itong watak-watak na isla na yan ay parang isang compound ng bahay na kung saan hiwa-hiwalay na bahay at itong berde, yung baseline ay nagsisilbing bakuran. No, yung bakuran na yan, no, walang pwedeng pumasok diyan unless na lang pahihintulutan mo. So, yung mga foreign ship na bumabaybay dito pati doon sa western part hindi pwedeng pumasok na lalagpas doon sa baseline natin sapagkat otherwise magkakaroon sila ng violation ng ating batas at ng ating international law. Okay, so kaya ginawa yung baseline. Otherwise, maglalabas-pasok yung mga other foreign vessels yan dahil walang bakuran. So yung baseline ay nagsisilbing bakuran ng bawat bansa. So may basihan din yung baseline niya sapagkat yan ay pinag-utusan tayo ng United Nations Convention on the Law of the Sea na tayo ay gumawa ng ating sariling batas na baseline law. Kaya dito sa Pilipinas noong 2008 or 2009 ang namayapang si dating Senador Miriam Santiago ay nag-sponsor ng batas na baseline law, Republic Act 9255 yata yun. Basta something like that, baseline law, Republic Act. Okay, nung ginawa niya yon, ang gusto ng other senators ay itong baseline natin ay hindi lamang limitado dito sa may Palawan. Ang gusto, i-extend hanggang dun sa labas, papunta dun sa Scarborough Shoal at papunta dun sa Calayan Island. Kaya lamang, kinontra ni Miriam Santiago sapagkat if we will draw the baseline up to Calayan Island, up to Scarborough, sabi niya, we will be violating ang international law. So, kaya hindi natuloy yung pagguhit ng baseline up to the extent of Scarborough Shoal and doon sa Calayan Island. Sabi naman ni Miriam kasi, anyway, that is still part of our territory because if you will read Article 1 of the 1987 Constitution, ang sabi doon, dalawang parte kasi yun kung mapapansin, the national territory comprises of the Philippine Archipelago, diba? Philippine Archipelago, yun yung mga isla, no, that is considered as a one single unit. Tapos yung sumunod doon, and all other territories of which the Philippines exercises sovereignty and jurisdiction. Yun yung legal basis ni Miriam, na kahit hindi mo sakupin ng baseline yan, we are still exercising sovereignty and jurisdiction over Calayan Island, Scarborough. Kaya nga lang ay medyo nagkaroon ng negatibong epekto yung baseline law na yon sapagkat kaya lumakas ang loob ng mga Chino na pumasok doon sa Scarborough at doon sa Spratly Islands na yan or yung Calayan Island sapagkat tayo mismo sinabi natin na hindi kasali yan sa baseline, no? At hindi pala kasali yan sa baseline, so hindi parte yan ng inyong teritoryo, kaya nagpaso ka. Tapos sabay pang umalis ang ating US bases. Yun, lumakas ang loob ng mga Chino sapagkat nung araw di sila makapasok diyan sapagkat takot sila sa mga Amerikano sapagkat malapit lang Scarborough sa Clark Air Base. So, yun ang isa sa mga naging basihan kung bakit medyo nakapasok ang mga Chino dito sa Scarborough at Spratly Island. Okay? So, medyo hahaba ang ating kwentuhan. So, puntahan natin hanggang saan ba talaga ang teritoryo ng Pilipinas. So, kung papansinin po natin at ating pong babasahin ng ating kasaysayan, no, at ating pong bubusisiin yung mga mapang talagang opisyal na inilabas ng bansang Espanya. Siguro alam niyo naman na ang Pilipinas ay sinakop ng Espanya more than 333 years. At noong 17th century ay naglabas si Murillo de Velarde ng isang mapa na ginawang official map of the Philippines na kung saan ang Pilipinas, ang sakop niya up to the extent of the Spratly Island, the Scarborough Shoal, Saipan, at saka yung Mariana Islands at up to Guam. So, alam nyo ba na yung Guam na ngayon ay isang US state ay parte ng Pilipinas? Pati yung Mariana Islands, pati yung Saipan, Pilipinas yan, no? At inangkin naman talaga ng Pilipinas yan. At yan ay sinakop din ng mga Kastila. At ito na. Noong 1898,
no, nagkaroon ng Treaty of Paris. Treaty of Paris. Doon sa Treaty of Paris, ibininta tayo ng mga Kastila sa Amerikano sa halagang 20 million US dollars. No? So kaya nga lamang may nakitang pagkakamali doon sa pagkakabenta dahil hindi na isaad doon sa bentahan na kung saan dapat kasama yung Spratly, kasama yung Scarborough at kasama yung Saipan, Mariana Islands at even yung Guam. So kaya nung 1900 gumawa uli ng isang tratado na ang tawag ay Treaty of Washington nung 1900. So kinorek yung mistake committed during the 1898 Treaty of Paris. Okay? So isinama yon, yung mga hindi na isama doon sa Treaty of Paris, isinama doon sa Treaty of Washington. Siyempre kaya nga lamang itong mga Kastila sabi nila, oh dagdagan nyo yung 20 million, no, ng karagdagang halaga sapagkat isasama namin dito yung Scarborough, yung Calayan Island o yung Spratly, pati yung Guam, yung Saipan, Mariana Islands. So nanghingi ng dagdag ang mga Kastila ng halagang 200,000 US dollars. So it's a total actually of $5,200,000 ang pagkakabenta ng mga Kastila sa ating bansa doon sa mga Amerikano. So Amerikano ang bumili sa Pilipinas from the Spain kasi nga tayo ay sinakop, kolonya tayo ng mga Kastila. So a total of $5,200,000 US dollars ang halaga ng teritoryo ng Pilipinas na kasama yung Saipan, Mariana Island, yung Guam, Scarborough, and Spratlys. So, kaya nga lamang nung pagkatapos ng World War II, 1946, hindi na i-turn over yan sa atin, no? At nagkalimutan na. At hindi na natin na-formalize at wala tayong naging protesta yata na yung mga isla na yan dito sa kabila, no, sa eastern part, yung Guam, Mariana Islands at Saipan ay talaga namang sa Pilipinas din yan. At ngayon naman dito sa western part kaya tayo nahihirapan ay dahil isa sa mga factors ang iniisip ko yung baseline law naman at yung masyadong naging maluwag ang ating bansa, ang ating gobyerno, yung mga nakaraang gobyerno sa masyadong relax ang ating mga rules kaya inabuso yung maritime zone o yung exclusive economic zone na dapat tayo lang ang gagamit ng natural resources doon. Kaya nga lamang hindi malamang dahilan, no, ay napayagan ang bansang Chino na abusuhin ang natural resources na rightfully belongs to the Philippines. Ang isa pang teritoryo natin na hindi natin naasikaso na sa atin talaga yan, yung Sabah. No, yung Sabah, Philippines yan eh. At tayo ay may nagsampad dyan ng reklamo na yan ay isang parte ng Pilipinas sapagkat yan ay pag-aari ng Sultan ng Sulu, no, na pinaupahan lang sa isang British company. Pero after that, sinurrender sa UK kaya naging kolonya yan ng United Kingdom. At simula noon ay hindi na rin naasikaso. Actually, nag-file ng complaint or na petition si dating Diosdado Macapagal na kiniklaim yung Sabah. But until now, walang resolution yan. So, yan po ang ating istorya talaga tungkol sa national territory ng Pilipinas na kung saan napakalaki ng bansa o kaya nga lang hiwa-hiwalay yung mga isla at sa kasawi ang palad ay naibenta ng mga Kastila sa Amerikano at yun nga hindi na i-turn over properly yung mga islang nasa eastern part at yun namang nasa western part. Now going back to the issue of the West Philippine Sea tsaka yung balikatan exercises na nangyayari ngayon, no? Hanggang first week of May yan. If there is one country that should participate in this balikatan o mag-observe kasi
As of now, yung balikatan is between the United States and the Philippines, and then there are other 14 nations participating para mag-observe, katulad ng Japan, Canada, and other countries, no? Pero napansin ko hindi kasali yung Spain doon. If there is one country that should participate, it is Spain, dahil sila yung may kaalaman, may knowledge, no, na kung hanggang saan ang teritoryo ng Pilipinas, kasi sila yung sumakop sa atin ng 333 years at may ebidensya din sila na hanggang saan ang teritoryo ng Pilipinas. Yung nabanggit ko sa inyo kanina, yung Murillo de Velarde official map na inilabas ng gobyerno ng Espanya, na kung saan ang ating teritoryo ay to the extent of Scarborough, Spratly Islands, Mariana Islands, Saipan, at even Guam. No, yung Guam na yan, estado na ngayon ng Amerika yan. Pero actually, if you will look at our history, that is part of the Philippine territory. Okay? So, hanggang sa muli, kung gusto niyo ipagpatuloy ito, mag-like kayo dito sa aking video. At doon sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po. Okay? So, magandang araw po sa inyong lahat.